Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Kainat na ng nakabimbing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Malalaman na sa susunod na linggo. Dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo inihayag na posibleng patakbuhin ng kanilang partido si Senator Robin Padilla para sa pagkapangulo sa 2028. Mahigit 110,000 na pasahero inaasahang daragsa sa mga paliparan sa holiday season. At pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel inaasahan sa susunod na linggo. Malalaman na sa susunod na linggo ang kahihinatnan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung may i-endorso bang bagong reklamo o may endorsong impeachment complaint diretso sa Senado. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 3 araw na plenary sessions na lang mayroon ng Kamara bago ang December holiday break sa December 21. Kaya magkakaalaman na sa kahihinatnan ng nakabingbing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nakakuha na sila ng mahigit 10 pledges na susuportahan ng impeachment resolution na isinusulong ng Makabayan Bloc. Sa gitna rin ito ng usap-usapang may nagbabalak pang maghain ng ikatlong impeachment complaint. Pero nilinaw ng Teacher Solon, hanggang ngayon wala pang pumipirma sa kanilang resolusyong naglalayong mapatalsik sa pwesto ang Vice-Presidente. Generally, wala pang talagang nakapirma. Mga pledges lang. So mukhang next week pa magkakaalamanan. May mga ilan na mga sa minority, siguro parang mga 5 or 6, mga ganon. Sa majority naman ay nagsasabi sila, siguro mga ganon din yung number. Itinanggi naman ni House Quadruple Committee Overall Chairperson, Representative Robert Ace Barbers, na naghihintay sila ng kumpas ni Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment issue. Isang senior member ng Nationalista Party, si Congressman Barbers. Ako personally, my opinion, this is a conscience kumbaga if ever you will take a position dapat pag-aralan mo, dapat sarili mong conviction, sarili mong opinion dun sa usapin, dun sa issue, di ba? Wag nang lumabas dun sa issue. Naniniwala rin itong kukulangin na ng oras ang impeachment proceedings lalo na't malapit-lapit na rin ang midterm elections. Subalit iba ang pananaw dito ng Makabayan Bloc Solon. Kapag kasi nag-decide na yung mga parties nila na na i-go itong impeachment complaint, mabilis naman ito kahit na after Christmas, kung magkakaroon ng mga special session kahit na during recess, ay magagawa naman yan. Kung mapagkaisahan, kasi naantay na lang talaga nila siguro yung decision din ng majority. So kung oras at oras, so tingin ko meron namang oras. Kasalukuyan pang nakabinbin sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco ang 2 impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte. Batay sa House official, naghihintay pa ito sa panibagong impeachment complaint na ihahain sa susunod na linggo. Ilang kongresista rin umano ang nag-request na bigyan sila ng oras na mapag-aralan ang unang 2 inihaing reklamo para sa posibleng endorsement. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda na ang kampo ng mga Duterte kung sakaling hindi makatatakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nag-usap na sila ni former President Rodrigo Duterte at plano nilang patakbuhin si Senator Robin Padilla
bilang Pangulo sa 2028 kung madidisqualify si Vice President Sara Duterte sakaling matalo sa impeachment trial. Tiwala si Panelo na malaki ang tsansa na manalo ni Senator Padilla kung itong ipapalit nila kay VP Sara. Anya, nakausap na niya si Senator Padilla tungkol dito at speechless umano ang senador sa plano ng kanyang partido. Nakabalik na sa Pilipinas ang 19 na overseas Filipino workers mula sa Lebanon na nag-avail ng voluntary repatriation program ng pamahalaan. Sinalubong ang mga repatriates ng OWA Airport Team at mga kawani ng Department of Migrant Workers, Department of Social Welfare and Development at medical team ng NAIA. Bukod sa tulong pinansyal, nagbigay din ang OWA ng food at transportation assistance, pati na rin hotel accommodation kung kinakailangan para sa ating mga kababayan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaninang umaga ang inspeksyon sa 178.5 billion pesos na halaga ng nakumpiskang frozen mackerel na ipinuslit mula China sa Manila International Container Terminal o MICT. Ayon kay Bureau of Customs o BOC Director Berne Enciso, ang 21 container vans na naglalaman ng mackerel ay dumating sa MICT noong Oktubre at hindi tinanggap ng consignee. Iniulat din na wala itong mga requirements tulad ng sanitary at phytosanitary import clearance. Iniutos naman ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magsagawa ng mga pagsusuri upang tiyakin ang kaligtasan ng mackerel para sa konsumsyon ng tao. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na ito na ang unang kaso sa ilalim ng bagong batas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito na yung pinakauna na magiging kaso sa ilalim ng ating bagong Anti-Agricultural Sabotage Act na bagong batas natin para patibayin ang sanksyon sa mga nagsumusubok na pumasok na hindi nagbabayad ng duty, hindi nagbabayad, smuggling, ini-smuggling nila yung mga agricultural goods. Isang barko ng China Coast Guard na may body number 21543 ang na-monitor sa San Narciso at San Felipe Zambales noong December 10. Pinagina ang ginamit ng mga Chinese-operated dredgers sa lugar ang Automatic Identification System o AIS signal ng CCG-21543 upang linlangin ang mga otoridad at lumikha ng pagkalito. Ayon kay Commodore J. Tariela, 3 dredgers na may Filipino at Chinese crew ang natagpuan sa lugar, kabilang ang MV Andakang na nagdadala ng buhangin para sa reclamation ng Manila Bay. Sinuri ito ng PCG ngunit walang irregularities na natuklasan. Sinisiyasat ngayon kung ginagamit ang mga dredger na ito bilang espiya. Binigyang diin pa ng PCG na ang pagmamanipula sa AIS signal ay paglabag sa International Convention for the Safety of Life at Sea o SOLAS. Pinaghandaan na ng Bureau of Immigration ang pagdagsa ng pasahero sa darating na holiday season. Inasahan ng ahensya na aabot ang bilang nito sa mahigit 110,000. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Tiniyak ng pamunuan ng Bureau of Immigration o BI na nakahanda na sila sa pagdagsa ng mga pasahero sa mga paliparan sa darating na holiday season. Inaasahan ng ahensya na aabot sa mahigit 110,000 pasahero ang darating sa mga paliparan sa bansa. Para matiyak na may sapat silang mga tauhan, hindi muna papayagan ng ahensya na mag-leave ang kanilang mga empleyado pagdating ng peak season.
Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, nagdagdag na sila ng mga tauhan sa mga pangunahing airport upang mapabilis ang kanilang operasyon at mapanatiling maayos ang pagdagsa ng mga pasahero. Noong nakaraang taon, umabot sa 53,000 ang bilang ng dumating sa weekend bago ang holiday, habang nasa mahigit 40,000 ang naitalang umalis. Bago magpandemya, nakakapagtala ng 55,000 daily arrival at 47,000 departures ang BI sa mga ganitong panahon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maghahanda na naman ang mga kasangbahay natin. Maghanda na po kayo dahil posibleng tataas ang presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng gasolina ng 15 centavos hanggang 45 centavos kada litro. At ang diesel naman ay 10 centavos hanggang 40 centavos kada litro. Habang ang kerosene ay muling magkakaroon ng rollback na 20 centavos hanggang 30 centavos kada litro. Ang mga pagbabago sa presyo ay dulot ng mga issue tulad ng geopolitical tension sa Middle East at ang patuloy na paghina ng demand sa China. Natukoy na ang sira sa submarine cable na naging sanhi ng matagal na brownout sa isla ng Siargao. Batay sa investigasyon, ang sira ay dulot ng paulit-ulit na paggalaw ng kable sa matatalim na corals dahil sa agos ng dagat na nagdulot ng pinsala sa insulation nito. Nilinaw ng Siarelco na hindi ito sanhi ng anchor gaya ng nangyari noong April 2010. Tiniyak na maliban sa nasirang bahagi, nanatiling maayos at hindi luma ang kabuuan ng submarine cable. Kasalukuyan nang isinasagawa ang splicing at termination sa nasirang bahagi para tuluyan ng maibalik ang supply ng kuryente sa isla. Inaasahan ng Weather Bureau Pag-asa na magdadala ang Northeast Monsoon o amihan ng maulap na kalangitan at ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora ngayong araw. Maulap na panahon na may isolated light rains o kalat-kalat po na mahinang pag-ulan ang asahan sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Habang ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ay makararanas din ng bahagyang maulap na kalangitan at isolated rain showers o thunderstorms dulot naman ng easterlies. Shearline naman ang nakakaapekto sa Southern Luzon, partikular po sa may Quezon Province at Bicol Region. Kaya't asahan ang papulupulong pag-ulan at isolated thunderstorms. Walang namamonitor na low pressure area ang Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyo sa susunod na mga araw. Inilabas na kahapon ng Supreme Court ang resulta ng 2024 bar examinations kung saan halos 4,000 ang nakapasa. Formal na manunumpa ang mga ito sa Enero ng susunod na taon. Ito ang balita ni Dante Amento. Nasa 3,962 ang nakapasa o katumbas ng 37.84% ng kabuang 10,490 na kumuha ng 2024 bar examinations. Ayon kay 2024 Bar Chairperson Associate Justice Mario Lopez, manunumpa ang mga ito sa January 24, 2025 sa SMX Convention Center sa Pasay City bilang ganap na mga bagong abogado. Paalala ni Justice Lopez, manatili silang humble o mapagkumbaba dahil hindi naman sila superior doon sa mga hindi pinalad na pumasa. Hindi rin ang pagiging top-notcher o pangunguna sa bar ang sukatan sa propesyon ng pagiging isang abogado. They are not less superior because they receive a lower grade. Palibasa, sabi nyo 74 lang, no sir. No, I definitely disagree. Even in the low schools, yung mga mabababa ng grade dahil sa kanilang skill in the actual practice of law, they flourish, they succeed. Better than those who have a higher grade na kinokopyahan lang nila.
Samantala mula sa 75% na passing grade sa bar exams ay ginawa ito ng Korte Suprema na 74%. Dahil dito, naragdagan ng halos 1,000 ang nakapasa. It took us some time because my original recommendation, which is usually the recommendation is 75%. However, as I have said a while ago, I was prevailed upon by the generosity of the justices. Paliwanag ni Justice Lopez, kulang ng mga abogado kaya ibinaba nila ang passing grade at para mas marami ang pumasa. Ito naman anya ay madalas na nilang ginagawa sa mga nakaraang bar examinations. One of the main reasons perhaps is the scarcity of lawyers in some areas. Not in Metro Manila because I believe in Metro Manila we have enough, but in the provinces we may not have enough lawyers. Dante Abento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Labis naman ang tuwa ng mga bar passer at mga kaanak nito na matyagang naghintay sa paglabas ng 2024 bar exam results sa courtyard ng Supreme Court. Halos 1,000 naman ang nadagdag sa mga nakapasa matapos na gawing 74% ang passing rate ng pagsusulit ngayong taon. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sigawan, yakapan at tears of joy ang bumuhos sa Supreme Court kahapon kasabay ng paglabas ng resulta sa 2024 bar examination. Nagbunga na kasi ang matinding pag-aaral, pagsisikap at determinasyon na ginawa ng nasa mahigit 3,000 bar passers ngayong taon. Nagkaroon man ng delay sa paglalabas ng resulta, ikinatuwa naman ito ng ilan dahil That delay caused the adjustment of the grade so that there will be more lawyers who will pass the bar exam. As approved by the bank, it is no longer 75, which is the passing grade, but it will be 74. bagamat nakaranas ng pag-ulan, hindi ito alintana ng mga bar taker at kanilang kaanak na nag-abangan ng resulta ng 2024 bar exam dito sa courtyard ng Supreme Court. Kasabay ng pagbuhos ng ulan ay bumuhos din ng emosyon mula sa mga pumasa at mga kaanak nila na sumama at matyagang nag-abang ng resulta. Ang nanay ng bar passer na si Charmaine Gabelo ay napaupo na sa sahig matapos malaman na pumasa sa bar exam ang kanyang anak. First take ko lang po. Sa totoo, konting review lang, pero talagang ang preparation siguro sa law school, from the start po talaga, from first year yung preparation. Tapos, hindi ko alam, sorry, talaga grabe, Lord! Dasal po talaga, dasal at saka hard work, hindi po siya more in memorization so more in comprehension po talaga siya, yung pag-a-apply ng batas po talaga. Si John Lee Mark Valdez naman, bagamat hindi pumasa noong nakaraang bar exam, ay hindi nawala ng pag-asa upang muling sumubok sa pagsusulit ngayong taon. Relief, kasi this is my second take. So last year, I almost passed, like 74.65 last year. So kanina kinakabahan kasi yung iba, nakita nila yung result nila, ako hindi pa. So I checked kinalikot ko yung website. Tapos lumabas siya. Para sa kanya ay hindi niya ito itinuring na kawalan, kaya paalala niya sa mga hindi pinalad na piliting magsikap at huwag mawalan ng pag-asa. Honestly, iba-iba naman yung, per person, iba-iba naman. So, pero ang I think it will all boil down to experience. So as much as possible, even though review pa lang, take as much tests as possible na para masanay na yung how the way you answer. Pagdating ng bar exam, hindi ka na ganun malilito. Kasi bar chairs are very strict when it comes to formatting of answers, specifically essay kasi siya. So, yun lang. Practice test. I-test lang yung sarili nila. Samantala, nanguna sa bar exam ngayong taon si Kyle Christian Tutor ng University of the Philippines na nakakuha ng 85.77 na grado. Sa January 24, 2025 naman nakatakda ang outtaking ng mga bagong abogado. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isang delikadong impeksyon na kayang magtago sa likod ng simpleng trangkaso. Ito ay tinatawag na diphtheria na maaaring makapinsala sa lalamunan at magdulot ng matinding hirap sa paghinga. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Isang sakit na tila simpleng trangkaso, ngunit may nakakikilabot na komplikasyon. Ito ang diphtheria, isang mapanganib na impeksyon sa lalamunan na dulot ng bakterya. Isa sa mga pangunahing sintomas ito ay ang matinding pamamaga sa lalamunan na nagdudulot ng hirap sa paghinga, panghihina at mataas na lagnat. Ang diphtheria, ito po ay infection, usually sa lalamunan po siya. Galing po siya sa mikrobyo. So yung pwedeng mangyari, nagkakasakit ang pasyente, tapos nagmumukhang parang balat sa lalamunan po natin. Parang tonsillitis, pero medyo kakaiba rin po siya sa tonsillitis. Karaniwang sintomas ito ay lagnat, sipon at ubo, tila kahawig ng trangkaso. Ngunit ang pagkakaroon ng kulay abo o pseudomembrane sa lalamunan ang pangunahing senyales ng diphtheria na kakaiba kumpara sa tonsillitis. So, yun ang nakikita ang pinaka-manifestation na diphtheria talaga. Pero usual symptoms, may lagnat, sipon, ubo, gano'n ho. So, parang para siyang trangkaso, pero yung pinaka-manifestation will be, yun nga, yung parang balat na color gray, or they call it the term pseudomembrane, may balat air finding sa lalamunan, which is different. Ayon kay Dr. Maria Rosa Santos, isang otorhinolaryngologist mula sa Makati Medical Center, kadalasang naapektuhan nito ang mga batang may edad 5 pataas, pati na rin ang mga nakatatanda at immunocompromised individuals, lalo na ang hindi nabakunahan laban sa sakit. Usual age na this illness occurs, 5 years old. Usually, doon natin nakikita yung mga effects or yung population most common diphtheria sa mga bata. And then, obviously also yung mga later on in life, mga ating mga senior, mga immunocompromised or yung mahina na yung depensa, pwede rin mangyari yun. So, especially yung hindi napabakuna. Dagdag pa ni Dr. Santos, ang sakit na ito ay dulot ng bakterya at kadalasang pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng respiratory droplets. Usually, it's yung pasyente usually hindi napabakuna and yun, pumapasok siya. Ang term natin is through respiratory droplets or kung may nakausap or may na-encounter na pasyente na merong droplets rin, pwedeng pumasok sa daanan ng hangin. Tapos yung next step ho niya ay pwede siyang dumikit or manirahan sa lalamunan ho natin. Sa panahon ngayon, hindi lang dapat mag-ingat sa respiratory illnesses, kundi tiyakin ang kalusugan ng buong katawan. Kumain ng masustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay at panatilihin ang regular na pagpapakonsulta sa inyong doktor. Yung health advice lang is clean living, healthy diet, iwas stress and fatigue, and stay healthy po. And kung kailangan magpakonsulta, nandito lang po kami sa Makati Medical Center po. At para sa iba pang impormasyon ukol sa diphtheria, tunghayan ang programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking sumemplang sa kalsada sakay ng kanyang motorsiklo matapos itong masagasaan ang isang aso sa Balagtas, Bulacan. Ito ang balita ni Lisel Nael. Iniulat ng gwardyang on-duty ang isang motorcycle accident sa tapat ng Executive Village sa MacArthur Highway, Balagtas, Bulacan, pasado alas 10 ng gabi, December 12. Kinilala ang biktima na si Joseph Bitare, 40 anyos, mula sa Bagbagin, Valenzuela.
Ayon sa biktima, papunta sana siya sa Malis Giginto, Bulacan upang sunduin ang kanyang asawa nang biglang tumawid sa kalsada ang isang aso. Nabangga ito ng kanyang motor dahilan para mawalan siya ng balanse at sumemplang. Gasgas po ng tuhod. Pasalamat na po ako, nandito po sila. Na-rescue po nila ako na first aid, kaya medyo okay na po yung pakiramdam ko. Nagtamo si Joseph ng gasgas sa kaliwang braso, tuhod, binti at kanang kamay. Agad siyang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team at tumanggi nang magpadala pa sa ospital. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ni Senador Grace Poe na tumaas pa rin naman ang 2025 budget ng Department of Education o DepEd kaysa ngayong 2024. Ito matapos maglabas ng sentimiento si Education Secretary Sani Angara kaugnay ng natapyasang budget ng ahensya. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sinagot ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe ang sentimiento ni Secretary Sani Angara kaugnay ng natapyasang budget ng Department of Education o DepEd. Sa naunang pahayag na inilabas ng kalihim, dismayado ito sa desisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso na bawasan ng 12 billion pesos ang kanilang budget. Mula pa niya sa Pangulo ang naturang panukalang pondo ng DepEd para sa susunod na taon. Dagdag pa ng dating senador, itinapyas pa ang 10 bilyong pisong pondo mula sa panukalang programa para sa computerization ng DepEd. Kaya na anya sana nitong makapagpondo ng libu-libong computer at mga gadgets na kinakailangan ng mga mag-aaral mula sa mga pampublikong paaralan. Ngunit paglilinaw ni Senador Poe, may pondo pa rin namang nakalaan para sa mga computer at 19 billion pesos pa rin ang itinaas sa overall 2025 budget ng DepEd, kung saan 737 billion pesos ang naaprobahang proposed 2025 budget ng DepEd kumpara noong 2024 na 717 billion pesos lang ang naibigay na pondo. Patunay anya ito sa patuloy na pangako ng pagpaprioridad sa sektor ng edukasyon na kasang-ayon sa misyon ng bagong kalihim. Paliwanag pa ni Poe, ikinonsidera rin nila ang datos ng Commission on Audit o COA kung saan 50% lang ng 2023 budget para sa computerization program ang nagamit. Dapat anyang matiyak at matugunan muna ang mga problema sa programa, partikular na ang procurement delays o antala sa pagbili ng mga kagamitan bago maglaan ng karampatang dagdag sa pondo. Sa kabila nito, ilang senador rin ang nagpahayag ng pagkadismaya sa natapyasang budget ng DepEd. Ayon kay Senador Pia Cayetano, bukod sa kalusugan ay tila hindi rin prioridad ang edukasyon sa national budget na siyang pinaka-issue ng mga pamilyang Pilipino. Nakiramay din si Senador Sherwin Gatchalian sa sentimiento ni Secretary Angara at sinabing ang edukasyon, lalo na ang mga computer at gadget na ginagamit sa pag-aaral, ay dapat laging prioridad. Sang-ayon rin si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa kalihim. Ngunit ipinauubayan na nito ang pagpapasya at pagpapaliwanag sa mga miyembro ng Bicameral Conference Committee, partikular na sa dalawang lider ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. I agree with Senator Angara, Secretary Angara, kasi nasa Constitution naman yan na highest priority ang education at hindi nga lang ata DepEd pati CHED ay nabawasan. So I totally agree, but I defer to the collegial wisdom of the members of the bicameral. Baka merong ilang mas mahalaga pang prioridad, pero dapat talaga mas mataas lagi ang budget ng edukasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos na ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang paghahanda sa seguridad para sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, ang PNP ay magpapatuloy sa mahigpit na kampanya laban sa mga loose firearms upang maiwasan ang karahasan sa darating na halalan. Mula Enero ngayong hanggang Nobyembre ng taong ito, umabot na sa 8,628 ang naarestong individual kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10591, kung saan pinakamarami sa bilang na ito ay mula sa National Capital Region.
Mahigit 25,000 na baril ang nakumpiska, na-recover at isinuko, habang halos 10,000 naman ang itinurn over para sa safekeeping. Bilang karagdagan, binabantayan din ng PNP ang galaw ng mga aktibo at potensyal na private armed groups na maaaring gamitin ng mga tiwaling politiko upang manggulo at mangharas sa kanilang mga kalaban. We should continue our effort in addressing our problems of loose firearms because according to him, kapag nakuha natin sa mga kamay ng mga would-be criminals, particularly yung mga potential private armed groups, itong mga loose firearms ay makakasiguro tayo ay mamimitigate yung possible influence at effect nito sa nalalapit na election and of course dito sa ating Yuletide season. Inaresto ng mga pulis ang isang Taiwanese national na may mga alias na Xiang at Ming sa Makati City noong Disyembre 12 ngayong taon dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Ang suspect ay inaresto ng mga tauhan ng Station Intelligence Section ng Makati City Police sa koordinasyon ng CIDG-NCR matapos ng pagsisilbi ng warrant of arrest. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa custodial facility ng Makati City. Nagpaalala ang Bulacan PNP sa mga motorista sa nalalapit na holiday season na maging mapagmatsyag sa lansangan bago pa umalis ng bahay. Ito'y upang maiwasan na madagdagan pa ang bilang ng hold-up incidents na naitala sa probinsya. Ito ang balita ni Nestor Torres. Isang insidente ng pang-hold up ang naitala noong Martes ng tanghali, December 10 sa Bulacan, kung saan nasa 500,000 pesos ang natangay sa mga biktima. Nahagipan ng CCTV camera sa may North Luzon Expressway ang pagdaan ng sasakyan ng biktima na sinundan ng mga salarin. Ito po yung kahululiang camera, CCTV namin, nasa pagitan ng boundary ng Marilao at Bukawi. So dito po ay makikita natin na dadaan yung convoy ng mga abductors at saka nung biktima nila. Makikita po natin dito ang nasa unahan yung kotseng pula. Okay, sa mga abductors po yan. Kasunod po yung high ace ng biktima, and then yung Isuzu Travis, at saka ito yung puting van, at saka yung dalawang yung puting kotse, pareho pong sa abductors yun. After po nun, hindi na natin sila nahagip at doon na nangyari yung pagkuha sa kanila. Pabiyay sana ng Maynila ang mga biktima para bumili ng gamot, pero wala silang kamalay-malay na mula pa sa bahay nila ay nakaabang ng mga suspect. Dito sa lugar na ito, sa Barangay Patubig, Marilao, Bulacan, nasundan at hinarang ng mga salarin ang sasakyan ng mga biktima. Sumakay sa sasakyan nila ang 4 na mga suspect na may dalang baril at pinusasan at piniringan ang mga biktima. Nung galing sila ng bahay, sinundan na sila ng ating suspect doon pa lang sa barangay Duhat na yon. At yung papalabas na nga sila at papunta na ng malapit na sa may toll gate ng NLEX o sa gilid ng NLEX, doon na sila blinak. So bali 4 na sasakyan yon, 2 sasakyan sa mga suspect at 2 sasakyan din yung pag-aari ng victim natin. Yung suspect na nga ang nag-drive paalis doon din. Habang bumabiyahe, sinuputan sila sa ulo, piniringan yung mata. Tapos? Hindi na nila matandaan kung anong, kung saan yung patungo sila. Ayon sa pulisya, dinala sa may talahiban malapit sa Hacienda Luisita ang mga biktima. Matapos matangay ang dala nilang pera, iniwan na sila ng mga salarin sa naturang lugar maging ang kanilang dalang sasakyan. Inaalam na ng mga otoridad kung saan nagtungo ang mga hold-upper pagkatapos nilang magawa ang kanilang pakay. Unang-una po dito sa NLEX para malaman po natin kung kumbagay ilan yung pumasok na convoy nung ating mga sasakyan.
Siyempre, pagka yung sasakyan ng biktima, meron din sasakyan yung suspect doon para getaway vehicle nila. So malaman natin kung saan pumasok at kung ilang sasakyan ang mga kasamaan pa nila na nag-abduct doon sa ating mga biktim. Ayon sa record ng Bulacan Provincial Police Office, pangalawang beses na itong nangyari. Kaya't paalala ng PNP, palaging maging mapagbatyag nang makaiwas na maging biktima ng mga mapagsamantala. Ngayon po, lalong-lalo na itong Yuletide season, so kadalasan yan, either yung mga galing sa malalayong lugar ay bibisitahin yung kanilang mga pamilya. So itong mga pagsamantala naman, dahil alam nila na yung mga tao na bibisita ay siguradong may hawak silang cash or any valuables sa kanilang pagbisita, mas mainam po na itong mga samahan natin o yung kababayan natin bibisita sa kanilang pamilya or nagkakaroon ng outing sa labas ay mag-ingat po tayo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang 6 na van sa Batangas. Ang mga naturang sasakyan nag-ooperate umano ng iligal bilang mga van for hire. Ito ang balita ni JP Nunez. Isang anti-colorum operation ang isinagawa ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC noong December 12 sa Batangas. Sa isinagawang operasyon, 6 na van ang nahuli dahil sa pag-ooperate ng iligal. Mga pribadong sasakyan ito pero nagpaparenta sa mga pasahero kahit na walang kaukulang dokumento na aprobado ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kasama sa mga nahuli ang 4 na Toyota Hi-Ace van, isang Photon van at isang Nissan NV350. Pawang sa Tuy, Batangas nahuli ang mga van for hire na ito. Ang iba dito ay nagpapasakay ng pasahero mula na Sugbu hanggang Batangas City. Meron ding school service at rented vehicle. Naisyuhan na ng temporary operator's permit at nakumpiska na ang mga plaka ng mga sasakyan bilang bahagi ng technical impounding process. Ayon sa SAIC, ang pagkakahuli sa mga kolorum na sasakyan ay bahagi ng kanilang mandato na tiyaking ligtas ang mga kalsada at regulated ang mga sasakyang pumapasada sa buong bansa. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasama ang pagpapabuti sa daloy ng trapiko sa Baguio City sa mga nais bigyang pansin ng isinasagawang Smart City Challenge kahapon. Daang-daang mag-aaral mula sa 20 institusyon sa Baguio City at Benguet ang nakilahok sa paligsahan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. The innovation that, yung kinontribute po naming innovation is all about traffic management po as a whole. Dito po sa Baguio, ma'am, malaki po yung problema sa traffic. Nasa 67 na entries ang nagtagisan upang makabuo ng solusyon at mapabuti lalo na ang sektor ng transportasyon sa mga lungsod sa bansa sa ginanap na Smart City Challenge sa Baguio City. Ang Baguio Smart City Challenge ay humihikayat ng mga innovator na magdisenyo ng transformative, tech-driven na mga solusyon na nagpapataas ng kalidad ng buhay, nag-o-optimize ng mga pampublikong serbisyo at nagsusulong ng inclusive growth alinsunod sa Smart City Framework ng lungsod. Layo nito na hikayatin ang mga mag-aaral sa pagbuo ng mga sustainable solutions na nakakatulong sa pagbabago ng lungsod sa isang matalino at napapanatiling komunidad. Sa pamamagitan ng paggamit sa kanilang pagkamalikhain at teknikal na kadalubhasaan, ang mga mag-aaral ay gumawa ng mga maimpluwensyang solusyon na hinihimok ng teknolohiya para sa pinakamahihirap na hamon sa lungsod. Isa na nga dito ang pagpapabuti sa daloy ng trapiko. Nakita namin dito is yung parang manual na pagmamando kapag may traffic. If nakita naman namin na may existing CCTV naman ng city. Ang inisyatibo na ito ay naasahang maglalapit sa akademya at sa pamahalaan.
Masarap po sa pakiramdam na merong mga gantong pa-program yung city at kasi minsan napapaisip yung mga katulad kong mga youth na paano namin kaya maibibigay yung idea namin. Parang may maganda kaming idea pero hindi namin maisabi sa kanila. Pero through this na mga programs, parang napakaganda po kasi nasasabi namin yung mga gusto na idea namin na pwedeng i-apply sa city para mas lalo pang mag-improve. Help us solve our urban decay. And another is think about what other systems that we can use to create and achieve our vision of creating a smart city value by 2027. Ang Baguio Smart City Challenge 2024 ay hindi lamang nagpapakita ng katalinuhan ng mga kabataan ngunit nagtatampok din ng sama-samang pagsisikap tungo sa pagbuo ng isang mas maliwanag at mas napapanatiling kinabukasan para sa Baguio City. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry ang unang kaso ng highly pathogenic avian influenza o HPAI H5N2 bird flu sa bansa matapos itong ma-detect sa isang duck farm sa Talisay, Camarines Norte. Agad na nagsagawa ng depopulation sa mga apektadong itik sa Talisay at Vinsons. Mahigpit na rin ang pagbabantay sa mga otoridad o ng mga otoridad sa mga kalapit na lugar upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Pinawi naman ng Department of Agriculture ang pangamba ng publiko at tiniyak na hindi ito naipapasa sa pamamagitan ng nilutong pagkain. Gayunman, hinihikayat ng ahensya ang mga mamimili na bumili lamang ng manok na may meat inspection certificate. Pasado 1:49 ng hapon nitong Biyernes nang maideklarang fire out na ang nasunog na isang wind turbine kamakalawa sa wind farm sa barangay Nagsurot, Burgos, Ilocos Norte. Agad na tinungo ng mga otoridad ang lugar kasama ang Burgos PNP matapos na makatanggap ng incident report dakong 11:30 ng umaga nitong Biyernes. Nagsagawa ang inspection team ng investigasyon ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa matukoy kung ano ang dahilan ng pinagmulan ng insidente. Nagbigay naman ng pahayag ang Energy Development Corporation hinggil sa nangyari at sinabi nitong tumutulong na sila sa paglutas sa nangyaring insidente at gumagawa na rin ng assessment sa pinsalang tinamo ng nasunog na wind turbine. Nakapagtala ng 5 volcanic earthquakes ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX sa Bulkang Canlaon sa buong magdamag. May pagtaas din ng ibinubugang volcanic sulfur dioxide sa 5,798 tons sa nakalipas na 24 na oras. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang naturang bulkan. Ikinababahala ng mga magsasaka sa Negros Occidental ang epekto ng pagsabog ng bulkan sa kanilang mga pananim. Ayon sa kanila, bababa ang produksyon ng asukal kung muling puputok ang bulkan. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Umabot na sa 6,797 na ektarya ng tubo sa Negros Occidental ang apektado ng pagsabog ng Bulkang Canlaon. Kabilang narito ang mga plantasyon ng tubo sa La Carlota City, La Castellana, Bago City at Murcia. Ayon sa mga magsasaka, nasira ang kanilang mga pananim dahil sa dami ng mga kumalat na abo. Katulad na lamang ni Mang Enrique at Solomon na nag-aalala sa kanilang produksyon dahil nasira na ang kanilang mga pananim. Aanihin na sana ang kanilang mga tubo sa susunod na taon. Pagili na ka 5 lang? Oo. Doon na lubit siya, tampangin siya sa ang dahon nyo. Kakalaya. Wala kay nagyan sa ang abo niyo.
Tapos, imbes na kuluwaon na lang siya, makunulgid siya. Pero hindi namin pagdako Hindi ayaw pagdako. Tapos, kag magkuhan diyang iyang tamis doon dibla. Gamay purisa. Gamay purisa. Tumba na yun, ng kalabali, iban. Ang iban, ang ilangan ng taga mo, pero ng kaladunot. Hindi na mapusla na naman mga gulang ng gidiyay na una na tubo. Kung uli na nakasunod, yung mga salubsi, hindi na gidiyay mapusla. Ang yung salubsob, ginasulod na abo ang yung lubusan na, buduburan niya, hindi ka kadunot. Nasusunog kasi ang mga dahon ng tubo kapag tinamaan ng volcanic ash. Kapag matagal na nakakapit ang volcanic ash, ay maaaring mamatay ang tanim na tubo. Maaari itong magdulot sa pagbaba ng produksyon ng asukal. Kaya nananawagan ng mga ito ng financial assistance sa pamahalaan. Samantala, nababalot pa rin ang makapal na abo ang kalsada at mga punong kahoy sa barangay Maaw, Bagos City. Kaya ang mga residente at motorista napilitang magsuot ng face mask dahil sa alikabok. Naabutan pa namin si Mang Jerry na nagtatanggal ng mga abo sa kalsada gamit ang kanyang pala. Ayon sa kanya, nang pumutok ang bulkan, hindi na halos nila madaanan ng kalsada dahil sa kapal ng volcanic ash. Sa dami ng mga ito, 2 sako ng abo ang kanyang nakolekta. Kahit umano sa kanilang pagtulog, ay nagsusuot pa rin sila ng face mask sa baho ng volcanic ash. Nasira rin ang mga puno ng kanyang tanim na papaya at bulaklak na orchid. Mas kami, biskan magtulog sa sulod balay, magabi, mas kami Japon. Ay, budlay ba? Budlay ka tama, pinot gani. Wala ka man ginabatsyag? Hindi, ginaubo na sila. Ilan lang bilog, ginaubo da. Sino? Yung nasawa ko kagang bata o malaki. Ang ilang mga residente patuloy pa rin sa pagtatanggal ng mga natuyong abo sa kanilang mga bubong. Nasira rin ang ilang mga pananim na papaya at kamoting kahoy sa barangay Ilihan, Bagos City. Maging ang tilapia ay namatay rin. Ayon naman sa 62 anyos na si Nanay Sonia, nahihirapan na itong huminga dahil sa kanyang pneumonia. Nagpapalala pa rito ang pagsusuot niya ng face mask at ang baho ng abo ng bulkan. Pagbakwit ba naman primero, hindi na ako katako gani. Ginagubay na lang ko gani sa bata ko. Kaya hindi na ako katika. Kaya daw himpok na lang ko balahaw. Tapos nahapo ka pa? Oo, nahapo ako. Aga ano man, pero kung magtaklad-taklaro naman gani, hindi ko ka tigidas lakat. Mapuway ko na nga. Sa kabo? Kaya iniigawot akong dugahan. Nahihirapan na umano siyang bumiyahe papunta sa evacuation center dahil sa kanyang operasyon. Sa isang evacuation center sa barangay Ilihan, Bagos City, maigpit na ipinututupad ang pagsusuot ng face mask. Kay pertigi kay isog sambaho. Amo na gani ang mga kabataan kag mga tigulang pag magwa ginaano namon amo na may gabantay nga guard kag may tano dao kag diri man ang mga BHW ginapabantayan kay kun magwa sila nga wala mask napabalik pasuksok kung magwa ka mo suksok ka mo mask. Kahapon, isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Negros Occidental. Ito ay upang magamit ang 78 million pesos na Quick Response Fund para sa relief, evacuation at rehabilitation efforts. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon ng pangalawang impeachment vote laban kay Pangulong Yoon Suk Yeol ng South Korea matapos ang kanyang deklarasyon ng martial law noong December 3, 2024. Ang martial law na tumagal lang ng 6 na oras dahil sa pagtutol ng parliament ay nagdulot ng constitutional crisis at malawakang panawagan na magbitiw siya sa pwesto. Ang mga oposisyon ay nangangailangan ng hindi bababa sa 8 boto mula sa People Power Party upang maabot ang kinakailangang 2/3 threshold para sa impeachment. Plano ng transition team ni United States President-elect Donald Trump na tanggalin ang requirement sa pag-uulat ng car crash na siya ring kinokontrata ng kumpanyang Tesla ni Elon Musk. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga kampo ni Trump at Musk ukol sa usapin. Ayon sa National Highway Traffic Safety Administration o NHTSA, ang mga datos mula sa mga car crash ay mahalaga
upang matukoy ang mga issue sa kaligtasan ng mga advanced driver assistance at autonomous driving technologies. Itinanghal na Word of the Year ngayong 2024 ng Cambridge University ang salitang manifest. Naging tanyag ang salitang ito matapos na maging bahagi ng self-help at social media trends na tumutukoy sa ideya ng manifesting o proseso ng pagpapakita ng mga ninanais sa pamamagitan ng positibong pag-iisip at visualization. Ayon sa Cambridge Dictionary, idinagdag nila ito sa kanilang diksyonaryo noong May 2023 dahil na rin sa dami ng taong gumagamit ng salitang ito. Ngayong taon, naabot sa 130,000 times hinanap sa website ng Cambridge ang kahulugan ng salitang manifest, kaya ito ang naging isa sa mga pinakapopular na entry. Bukod sa salitang manifest, pasok din sa mga most search word ngayong 2024 ang salitang brat, equitarian at resilience. Unti-unti nang lumalaki ang market ng electric vehicles sa Pilipinas. Kaya ngayong linggo, ibabahagi ng ating UNTV Manibela co-host na si Alfred Watermax ang kanyang kauna-unahang electric car. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Parami na ng parami ang mga kumpanyang nagmamanufacture ng electric vehicles. Unti-unti na rin itong tinatangkilik dahil bukod sa environment-friendly, sinasabing cost-efficient rin ito. Ngayong linggo, itatampok sa Manibela ang kauna-unahang electric car ng ating co-host na si Alfred Watermax. Ito ang BMW iX xDrive 40. Kapansin-pansin ang exterior at interior looks nito na lahat gawa mula sa premium materials. Para kang sumakay sa isang business class na eroplano. Kita mo halos pasok na pasok yung aking katawan kapag umupo ka dito. At nakikita naman natin na talagang medyo luxury talaga yung dating. May top speed itong 200 km per hour at kayang tumakbo ng 425 km kapag fully charged. Samantala, umaabot naman ng 8 oras ang charging time nito. Papansin nyo na yung lakas ng sports car dito sa ating kotse. Na kung saan i-compare nyo ito sa mga gas engine, parang masabi ko na parang mas malakas pa rin siya since this is electric. Para sa infotainment system, may BMW curved display ito na 12.3-inch digital cluster at 14.9-inch control display. Pwede mo siyang i-customize depending on your riding style. Kung ano yung gusto mong setting na adjust pa itong personal natin. Kasama din sa Manibela episode ang may bahay ni Alfred Watermax at ibinahagi din niya kung paanong nagustuhan ng kanilang mga anak ang BMW electric car na ito. Yung mga anak namin nag-i-enjoy pag kunwari na sa expressway kami. Make it fast, Dad! Doon sila nag-i-enjoy kasi talagang may ibibigay. Abangan din ng mga recommendations o hindi nagustuhan ni Alfred Watermax sa kanilang BMW iX xDrive 40. Ngayong linggo sa Manibela, alas 8:30 ng umaga, dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa Manibela YouTube channel. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 6, na nagsasabi, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.